Isang Pinoy na pinagdudahang may anting-anting dahil sa lakas ng suntok kung saan diretso tulog ang mga kalaban. Matapos nakakuha ng dalawang magkasunod na knockout dito sa Pilipinas, si Remy Grino alias Dilubyo na nagmula sa Lupisayna, Misamis Oriental sa Mindanao. Upang masubok ang kanyang lakas, nagtungo ang kanyang kampo sa bansang Thailand upang sagupain ang kilabot ng Thai boxer na si Phongsaklek Wonjungkam. Hindi ito madaling laban mga tol dahil si Wonjungkam ay 2 times world champion. Napakatagal nitong pinagharian ang WBC World Flyweight Division kaya may award itong Champion of the Decade. May kartadang 84 wins, 4 losses at may 46 knockouts kung saan 31 sa kanyang biktima ay mga Pinoy. Dito ay depensahan ni Wonjungkam sa ating pambato na si Migrino ang titulong WBC International Flyweight title na ginanap sa Central Pavilion sa Ratchasima, Thailand. Kaya sa oras ng laban mga tol, hinintay na lang ng mga Thai fans kung paano pababagsakit ng kanilang champion ang dihadong Pinoy. Ngunit nanahimik silang lahat nang umandar na ang makina ng Dilubyo ng Pilipinas, kung saan mula sa kombinasyon bumagsak ang Thai champion. Ngunit nakatayo pa ito at nalampasan ang bilang ng referee. Dito na siya inatake ng mala Dilubyong kamao hanggang sa bumagsak ulit ang Thai champion at dito na natapos ang laban. Mula dito, nagtungo naman sa bansang Japan ang Pinoy Dilubyo upang sagupain ang sikat na MMA fighter na si Kinji Kubo na nagbanta pa itong tutudasin ang Pinoy sa kanilang paghaharap. Ang labanang Migrino vs Kubo ay sinaksihan ng mga libo-libong fans ni Kubo na ginanap sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Sa pagbungad pa lang ng unang round mga tol, pinabagsak na kaagad ng Pinoy Dilubyo ang maangas na hapon, ngunit hindi ito binilangan ng referee. Pagdating sa round 3, gusto nang pisakin ni Migrino si Kubo habang nagsisigawan ang mga fans nito. Mula sa isang sulid na kanan ni Dilubyo, bumagsak si Kubo ngunit nakatayo pa naman ito at lumaban. Bago pa naawat ng referee mga tol, isang solid na kanan na naman ang naipatama ni Migrino. Tulog agad si Kubo bago bumagsak sa luna. Panalo ang Dilubyo ng Mindanao mga tol via technical knockout sa round 3 habang pinagtulungan pa nilang gisingin si Kubo at diretso ospital. Kasunod dito mga tol, lumipad naman ang kampo ni Migrino papuntang Hong Kong upang harapin itong bato-batong Thai boxer na si Taminkaw Surtantip na gustong may paghiganti ang kababayan. Sa umpisa ng laban mga tol, talagang sabayan kung saan ito ang paborito ng Pinoy Dilubyo. Mainit ang palitan ng suntok, ngunit mula sa isang sulid na kanan, bumagsak ang bato-batong Thai boxer, ngunit nakatayo pa ito at lumaban.
Mula sa isang sulid na kanan ni Migrino, bumagsak ulit ang thigh boxer na parang napalo ng maso, muntikan pang mabali ang paa nito at tinulungan pa nila itong gisingin. Tila gustong masaksihan ulit ng mga fans sa Hong Kong ang mga kamao ng Dilubyo ng Pinas. Pinabalik sa Hong Kong ang kampo ni Dilubyo upang itapat sa pinakamalakas na boxer ng Indonesia. Ito ay ang Indonesian champion na si Jason Butar-Butar mga tol, na tinatawag na Tyson dahil sa lakas ng mga kamao nito. Hindi ito madaling laban kay Migrino mga tol dahil si Tyson ng Indonesia ay sanay na bumiktima ng mga Pinoy. Ang laban na ito ay personal na sinaksihan ni Lolo Bob Arum ng Top Rank Promotion na bumiyahe sa Hong Kong upang makita ang lakas ng Pinoy Dilubyo. Sa panimula ng laban mga tol, talagang unang nagpasikat kay Lolo Bob Arum ang Indonesian champion habang nag-counter muna ang Pinoy at pinag-aralan ang galaw ni Tyson. Sa round 2, mainit pa rin ang palitan ng suntok dito sa dalawang fighters na pinapanood ni Bob Arum. Sigawan ng mga fans nang tumama ang kombinasyon ng kanilang pambatong si Tyson. Sa round 3 mga tol, solid pa rin ang pinapatama ng dalawang boxer na gustong makakuha ng impresibong knockout sa harap ni Lolo Bob. Sa round 4 mga tol, mukha at bodega ang pinunteriya ng dalawang matigas na boxers. Dito sa round 5 mga tol, mas lalong bumibilis ang mga suntok ni Butar-Butar, ngunit naiwasan ito ni Dilubyo. Mula sa isang sulid na kanan ni Migrino, bagsak ang Tyson ng Indonesia, ngunit laking gulat ng mga fans na diretso na ito sa pagtulog at kailangan pa nilang gisingin. Kaya panalo si Migrino via knockout sa round 5 sa harap ni Lolo Bob Arum. Naging sikat at matunog sa mga fans sa Hong Kong itong si Migrino mga tol, at talagang hinahangaan nila ang lakas ng kamao nito. Muling binabalik sa Hong Kong ang Team Migrino upang itapat naman sa malakas na pambato ng Japan. Ito ay si Yuki Strong Kobayashi na nagbanta naman na hindi patatagalin ang laban upang maipaghiganti ang kababayan na si Kinji Kubo. Ngunit laking gulat ng mga nag-aabang na fans mga tol, ang inaasahan nilang magandang palitan ng suntok. Hindi pa nga umiinit ang kanilang puwet sa kinauupuan, talagang tinapos na ni Migrino ang laban.
Mula sa isang sulid na kanan ni Delubyo na tumama, bagsak agad si Strong Kobayashi at diretso tulog sa loob lang ng 23 seconds sa round 1. Nawala ang pagka-strong ng Hapon mga tol dahil kailangan pa itong gisingin ng referee. Salamat sa iyong suporta at tungkol dito sa laban, pag-usapan na lang natin sa baba. Basahin ko yan isa't isa. Shoutout sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.